Nagkaroon po ng aberya kamakailan sa eGov.ph app at kaugnay niyan makakausap po natin Department of Information and Communications Technology Undersecretary for E-Government, David Almirol. Yusek, good morning, sir. Good morning, Sir Ivan. Good morning po. Sir, as a non-techie person, unahan ko na kayo. Paki-explain ano po yung naging ugat ng aberya sa eGov.ph. Ang puno-puno dito po ay sa sobrang dami po ng gumagamit po no sa eGov no. Okay. Tandaan natin na ang eGov po ay unified platform at naka-integrate po dito ang mahigit 1,000 government systems para po maiwasan yung paulit-ulit po na registration at submission ng document. Kaya sinimplify po natin yung process. So sinusuportahan natin po dito yung mahigit 3,000 po na servers ng iba-ibang klase ng government services. So nagsabay-sabay po yung paggamit ng ating eGov app dahil marami po mga bagong features na nilagay at nag-surge din po yung paggamit din po ng iba-ibang mga features po ng iba-ibang government agencies na connected po sa eGov app. Yun po yung naging dahilan po ng maintenance natin po ng ilang araw. So, capacity versus actual usage, ano po yung mga numbers? Sa ngayon po, nasa 45 million downloads na po tayo ngayon sa ating eGov app. Hindi po natin inaasahan po ito yung dagsa po ng download natin at hindi rin po natin po na-ready po talaga yung ating cloud services. Kaya po nagkaroon po tayo ng decision na yung mga ibang mga services kailangan natin i-disable po for the moment para ma-unleash po yung ibang space po para hindi na po mag-down po ang ating eGov app. Okay, so wala naman pong external attempt to sabotage the system, wala naman pong ganon. It's really Wala po. organic So, use. Maganda po ang security ng ating eGov app, especially full encrypted po tayo. At dinagdagan ho natin po ng maraming layers of security po ito. Kaya kampante po tayo na wala pong issue po sa any hacking incident. So 12 government systems po, dinisable muna ng DICT. Can you tell us ano-ano yung mga ito? Ito po yung tinatawag po na integration po. Hindi naman po ito yung mga major services okay. na ginagamit ng tao. Ito po yung National ID Integration. So isa po dito po yung medyo nagkaroon po ng ng issue. Ito po yung sa DSWD, yung TESDA, yung PhilHealth. Ito po yung National ID Integration. Hindi po ito mismo yung service po ng DSWD or service mismo ng PhilHealth or service mismo po ng Pag-ibig or GSIS. Ito po yung National ID Integration lang po. Yun po yung ating dinisable kasi yun po yung sobrang dami ng gumagamit po sa ating Digital National ID. Meron po tayong nasa 91 million digital national IDs now na ginagamit po yan sa identity verification. Kasama po yung mga bangko, kasama yung mga e-wallet players, at kasama po yung mga government agencies. Yan po yung ating pong dinisable po for the moment po. So kung kailangan po natin i-upgrade ang capacity, magkanong budget po ang kailangan? So mayroon na pong budget actually yan ng 2025. Na-allocate na po yan ng around 500 po to assist po yung 1,058 government systems. Para po wala po magiging issue. Hindi lang po yan nagkaroon ng releasing kasi kailangan po i-comply po yung mga documentation po na kakailanganin. Tumutulong po sa amin ang DBM, tumutulong din po sa amin po yung aming internal finance ngayon para po makumpleto po yung mga documentation para po ma-release po yung budget na yan na na-allocate pa yan ng 2025. As we speak, Yusek, wala pa rin, hindi pa rin siya fully operational, no? Hindi 100% up and running ang eGov.ph. Kailan kaya natin mare-restore yung full service? Full service po ang full eGov service app na. natin. Okay. Full service po yan. Ang na-disable lang po dyan is yung identity verification po na connected po sa Digital National ID natin. Yan po yung surge ng paggamit. Kasi kung mapansin nyo po sa eGov app, nandiyan na rin po yung iba-ibang mga IDs nyo po, no? Kasama na yung Digital National ID, yung driver's license, PRC license, PhilHealth, NBI clearance at ibang mga ID. Yan pong ID na po yan ay connected po sa tinatawag po na National ID E-Verify platform. At yung E-Verify na yan ay ginagamit po ng mga libo pong mga government services. Yusek, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po. Nakausap po natin DICT Undersecretary for E-Government, David Almirol.